Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Toncoin at saka kay Cardano. Kung saan ang sabi po rito ay Toncoin overtakes Cardano to claim 9th spot in market cap. Kaya ayan, itong si Toncoin ay nahigatan na po niya itong si Cardano base po sa market cap. Yan, nahigitan po niya at nakuha po niya or naagaw po niya ang ninth spot or pang-siyam na pwesto dito sa market cap rankings. Kaya ayan, pwede po nating i-check dito kay coin market cap. Ayan po siya. Siyempre, ayan, top 1 po itong si Bitcoin, pangalawa si Ethereum, pangatlo si Tether USDT, pang-apat si BNB, pang-lima si Solana, pang-anim si XRP, pang-pito si USDC, pang-walo si Dogecoin at ayan, pang-siyam itong si Toncoin at bumaba na po itong si Cardano at siya na po ang naging top 10. Ayan, malapit na pong malaglag itong si Cardano dito sa top 10 na most valuable cryptocurrencies or by market capitalization. Yan, siya na po yung nanganganib ngayon na mahulog sa top 10 rankings na ito. Kaya yan po ang aalamin natin kung ano nga ba ang nangyari at bakit biglang nagkaroon ng malaking pag-angat itong si Toncoin at nagawa po niyang higitan itong si Cardano. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. On April 9, Toncoin overtook Cardano's ADA token in market valuation, moving up to the position of 9th biggest cryptocurrency as per data from CoinMarketCap. Ton surpassed ADA's $22 billion market size and reaching $23 billion amidst a strong ongoing rally. Kaya ayan, nitong kahapon po pala nagawang higitan ni Toncoin itong si Cardano base sa kanilang market cap or market valuation. At yan na nga, naagaw po niya yung ikasyam na pwesto ayan, dito sa market cap ranking. At yung nakakaranas po kasi ng malakas na ongoing rally itong si Toncoin. Kaya ayan, nahigitan po niya ang market cap ni Cardano na 22 billion. At itong si Toncoin ay nagkaroon po ng nagawa po niyang akyatin ang $23 billion na market cap. Ayan, check po natin yung updated. Itong si Toncoin ay ayan, $23.5 billion dollars. Ayan, billion dollars po yung kanyang market cap. Ayan, $23.5 billion dollars yung kanyang market cap. Itong si Cardano ay ayan, bumagsak po siya at naging $20.8 billion dollars ang kanyang market cap. Kaya lamang po ng 3.5 or $3 million dollars itong si $3 billion dollars itong si Toncoin kay dito sa market cap ni Cardano. Kaya ayan, mukhang malapit na po itong si, siguro ang isusunod ni Toncoin ay itong si Dogecoin. Ayan, posible po niyang agawin itong 8th spot. Ayan, or pang-walo na pwesto ni Dogecoin. Ayan, kasi mukhang parang malapit na po, 23.2 billion sa 23.5 billion. At patuloy pa raw pong nakakaranas ng paglago itong si Toncoin. Kaya kung pagtuloy-tuloy po yan ay malamang baka isusunod po niyang itaob itong si Dogecoin. The surge takes place only one day after the creators of Ton Society allotted $5 million worth of Toncoin to encourage users to employ palm scanning technology to authenticate their identification. Kaya yan, nangyari daw ang lahat-lahat ng mga ito
sa loob lamang ng isang araw. Kung saan ay yung creator po ng Ton Society ay naglaan daw po sila ng $5 million na halaga ng Ton Coin para hikayatin ang mga users nito na gamitin ang tinatawag po nilang palm scanning technology para i-authenticate or i-verify yung kanilang mga identification. Kaya yan lamang po yung kanilang kanilang ginawa rito. Yan ang ginawa ng mga creators ng Ton Society. At yan po ang siyang nagdulot kung bakit biglang nagkaroon or nakaranas ng price rally itong si Ton Coin. At yan, nahigitan niya kaagad itong si Cardano. Substantial performance. Its performance surpassed that of ADA because of the rising interest in Ton. Kaya yan, ang isa pong dahilan ay hindi po dahil sa paglalaan ng creators ng Ton ng $5 million na worth ng Ton Coin. Talagang nagkaroon daw po ng interest ang maraming mga tao or maraming mga investors dito kay Ton Coin. Kaya po siya umaangat at nagawa po niyang lampasan itong si Cardano. When looking at the big picture, we can see that ADA's price dropped by 1.30% year to date, whereas Ton Coin's price rose by 182%. Yeah, ayan, kung titignan daw po natin yung kabuuan na performance ng dalawang itong si Ton at saka si ADA. Ayan, particular po yung kanilang year-to-date performance. Itong si ADA ay bumagsak daw po ng 1.30%. Yan po yung kanyang hindi po maganda yung kanyang naging performance sa year-to-date. Samantala itong si Ton ay lumago po kasi or lumaki or nagpakita po ito ng magandang performance na 182%. Kaya ayan, pwede po nating ma-check yan dito kay CoinMarketCap. Ayan. Pwede po nating buksan yan, si Ton Coin at saka itong si Cardano. Ayan, check po muna natin dito kay Cardano para check po natin yung kanyang year-to-date performance. Ayan, i-click lamang po natin itong 1 year. Ayan, at makikita po natin na ayan naman po yung kanyang year-to-date performance, 51.60%. Ayan, at dito naman po kay Ton Coin ay yung kanyang year-to-date performance ay ayan, mas malaki. Nasa 204.14% kumpara kay Cardano na 51.60%. Kaya ayan po yung kanyang year-to-date performance dito kay Ton Coin. Malaki po kasi yung kanyang inangat. Token mining and user incentives received $38 million. Airdrops received $22 million, and the League developer ecosystem received $15 million, and liquidity pool boost received $40 million as part of Ton's $115 million community incentive program, which was unveiled on March 20. The program's objective is to increase user adoption. Kaya ayan, naglaan pa sila ng $115 million para po sa tinatawag nilang community incentive program. Yan, at pinaghati-hatian po ng community ang $115 million na ito. Kaya yan yung mga nagmimina, ayan, ay naglaan po sila ng $38 million dito. Sa airdrop naman ay nagbigay po sila ng $22 million. Yung mga developers naman ay $15 million. At $40 million naman ang napunta sa kanilang liquidity pool. Kaya yan po ay kanilang ibinahagi noong March 20. Kaya nitong nakalipas lamang po yan na buwan. At ginawa po nila ito. Yan ang kanilang $115 million na community incentive program. Ayan ay para magkaroon daw po ng increase sa kanilang user adoption or para mas dumami yung mga users dito sa ecosystem ni Ton Coin.
Unlike Toncoin, ADA failed to attract investors this year due to the spotlight being on Bitcoin ETF in the US and other significant blockchain upgrades like Ethereum's Denkan upgrade. Kaya yan, di daw po tulad ni Toncoin ay itong si Cardano ay bigo po siyang maka-attract ng mga bagong investors na pumasok dito sa taon na ito. Kasi yung taong pong ito, 2024, ay yung spotlight or yung talagang pinag-uusapan po talaga ng community ng crypto ay nakatuon po or nakafocus po dito sa ETF ni Bitcoin. Yan, particular po yung kanyang approval. At saka syempre, yung hindi nabanggit dito ay yung Bitcoin halving event. At syempre, meron din pong mas malalaking ibang mga blockchain na nagkakaroon ng mga matitinding kaganapan. Katulad po nitong si Ethereum, yung kanyang malaking blockchain upgrade na tinatawag pong Denkan. Ayan, Denkan upgrade. Kaya mukhang si Cardano ay ayan, hindi po gaanong nakapag-attract ng mga investors dito dahil meron pong ibang mga cryptocurrencies ayan, na mas maiingay or mas matitindi na mang-akit ng mga investors. Ibig pong sabihin ay medyo mahina itong si Cardano na mang-akit ng mga investors. One potential drawback is that retail investors may be worried about Toncoin due to its token distribution. Kaya yan, ito po yung posibleng parang hindi gaanong yung parang nagdudulot ng takot dito kay Toncoin. Yan, yung kanyang token distribution. Yung kung pag sinabi po nating token distribution ay kung paano po ito po ay yung mga holders. Yan, may kaugnayan po ito sa mga holders. Yan, kung saan ay ayan, malalaman natin dito na ang top 100 na wealthiest Toncoin holders ay hawak po nila ang 93% ng total supply. Ayan, 93%. Ayan, ay hawak nila. Ibig sabihin ay yung mga mayayaman or yung mga malalaking investors ay hawak na po nila yung lahat ng supply. While the top 10 holders own almost 60% according to statistics from CoinCarp. Yan, yung top 10 holders po ni Toncoin ay hawak nila yung 60%. Kaya ibig pong sabihin ay yung mga mayayaman po na holders ni Toncoin ay kontrolado po nila ang market nitong si Toncoin. Kaya yan po yung potential drawback dito kay Toncoin. Kaya yung mga maliliit lamang po na investor dito kay Toncoin ay ayan, pwede po kasing ma-manipulate ito kapag ganito. Mas maganda po talaga kung pag hawak ng maraming investors dito at hindi lamang po hindi po hawak hindi po majority ng mga iilang mga whale ay hawak yung malaking amount ng Toncoin supply. Kaya yan po ang medyo parang nakakatakot dito. Kasi paano kung pag nag-usap-usap yung mga holders na yan? Paano kung pag magkakakilala sila tapos nag-usap-usap sila na i-manipulate nila yung presyo ni Toncoin? Ay ayan, sila po talaga ang laging kikita rito kapag ganyan. Lalong-lalo na yung mga top 10 holders. Sa kanila po, hawak po nila ang 60% nito. Kaya yan lamang po yung parang hindi maganda rito dito kay Toncoin, yung kanyang token distribution. Yan, hawak ng mga mayayaman o yung mga whales, yung almost, biruin mo naman, 90, ilan po ulit yun, 93%. Yan, hawak nila yung total supply ng Toncoin, 93%. Ibig sabihin ay 7% lang yung hawak ng mga ordinaryong yung mga maliliit na investors na katulad natin. Yan, yung 7% lang. Kaya syempre, wala po tayong magagawa dyan. Kung gusto po nilang i-manipulate yan, ay yan. Kaya yan po ang tungkol dito kay Toncoin at saka kay
Cardano. Kawawa naman po si Cardano. Ayan. Alanganin na po siyang alanganin na po yung kanyang pwesto. Siya na po yung top 10. Ayan, bumagsak si Avalanche sa 11 spot at saka si Shiba Inu ay 12 spot na po siya. Ayan. At alanganin na itong si Cardano, baka malaglag na po siya sa top 10. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.